Maraming dekadang taon ang nakalipas. Masasabi nating napakaganda ng buhay. Masagana, puno ng kasiyahan. Sa gitna rin nito ang hirap at tiyaga para mabuhay. Sa mundong napakalawak, maraming bansa, rehiyon, mga munisipalidad, lahat tayo ay may kanya-kanyang kultura at iba't ibang pinagkukunan ng kabuhayan. Sa rehiyon ng Albay, tatagpuan ang bayan ng Libon. Kilala ang bayan na ito bilang imbakan ng bigas ng Albay. Mayroon itong kapistahan na ginaganap taon-taon tuwing Hulyo 22 hanggang 25, tinatawag na Paroy Festival. Ayon sa pananaliksik, 35% ng lupa sa bayan na ito ay tinaniman ng palay na pangunahing pinagmumulan ng pamumuhay ng mga mamamayan. Ang pagdiriwang ay ginaganap upang parangalan ang kapistahan ng patron ng bayan na si Saint James the Greater. Ang Paroy Festival ay isang pag-alala ng sining, tradisyon at pamanang kultura ng mga taga-Libon. Kasama rito ang patrona at ang nagbigay ng pangalang Libongenyo na si San James Magno. Ang lungsod ng Libon ay nagmula sa ikalawang ekspedisyon ni Juan de Salcedo sa rehiyon ng Bicol noong 1573. Sa paglalakbay sa Hilagang Daanan, unang nakarating si Salcedo sa rehiyon noong 1571. Nagpatuloy siya sa itaas ng ilog ng Bicol at umabot sa pinanggagalingan nito, ang Batong Lake. Sa baybayin ng lawa ay itinatag ni Salcedo ang mga simula ng isang settlement para sa mga Kastila at pinangalanang itong Santiago de Libong. Dahil mahirap daw sa kanila na bigkasin ang salitang Libong, kaya pinalitan itong Libon. Ilang linggo pa bago ang kapistahan ay naghahanda na ang bawat barangay para sa mga palahok. Mapakabataan man o matanda, hayop man ay naghahanda sa kaarawan na ito. Unang kompetisyon na ginaganap ay ang liga, kung saan ilang linggo pa ang kapistahan ay ginaganap na ito. Bawat barangay ay naghahanda ng grupo ng kabataan o matanda man para maglaro ng basketball. Malapit na ang piyesta! Kailangan na natin mag-double time para sa practice. 1, 2, 3. Sakit na ng tito ko, guys. Ako nga din eh. Kaya to, guys. Ano, kamusta? Handa ka na ba? Sa sentro naman ng Libon, kung saan gagamitin ang mga palahok, ay tinatayo ang mga makukulay na tulda at ang mga lokal na palamuti at nag-aayos ng tradisyonal at pang-pageant na kasuotan. Ang iba naman ay abalang nag-aayos ng mga pang-dekorasyon. No anak, bangon na! Desperas na at ngayon magsisimula ang mga palahok. Bangon na dyan kung ayaw mo maubusan ng pwesto sa park. Nuwo, isang masigilang bata na mahilig sa bagong kaalaman. Nagmamadali siya sa pagbangon at dali-daling kumain at naligo para mauna na pumunta sa plaza. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pananabik. Sino kaya mananalo sa DLC ngayon? Ngunit sa paglalakad niya ay napansin niya ang ibang mga batang kaedadan niya ay walang pakialam na manood. Subalit ay naglalaro sa kanya-kanyang telepono. Maging ang mga matatanda ay seryoso sa mga pangsariling gawain. Sinuwo lang ang batang excited sa festival. Habang naglalakad ay may nakita si Nuwo na costume na palay sa gilid ng plaza. Agad na naisip ni Nuwo na isuot ito. Alam ko na. Uy! Tingnan nyo! Naisip ni Nuwo na sumayaw at dali-dali nakuha ni Nuwo ang atensyon ng mga mata ng mga tao, lalo na ang mga bata. Agad na napansin ng music staff si Nuwo na sumasayaw suot ang malaking butil ng palay. Kaya agad na pinatugtog nito ang theme song ng Paroy Festival. Habang nagkakasiyahan, ay may napansin si Nuwo na babae na nag-iisa at mukhang malungkot. Agad na nalapitan nito ni Nuwo. Okay ka lang po ba, ate?
Okay lang naman ako. Wala ito. Sige lang. Patuloy na lang ginagawa niya. Ito si Mia, 30 taong gulang. Si Mia ay isang ulilang ina matapos mamatay ang kanyang anak sa aksidente sa araw ng Desperas ng piyesta. 5 taon ang nakalipas. Taon-taon ay maaga si Mia na pumupunta sa plaza para maglakad at maalala ang mga sandaling nakasama niya ang kanyang anak sa pamamasyal. 5 taon lang nakalipas, anak. Okay ka lang ba, Iha? Wala po ito, nanay. Okay lang po ako. Parang may pinagdaraanan ka, Iha. Kung ano man yan, handa ako makinig. Wala po ito, nanay. Okay lang po ako. Oo, sige. Sabi mo. Kung ano man yan, kayang-kaya mong lagpasan yan. Opo, nanay. Salamat po. Nay, ano ko lang sasabihin niyo? Wala naman, Iha. Susuportahan ko lang ako sa kompetisyon. Para po sa inyo, Nay, ano po ang kahulugan ng kapistahan? Para sa akin, ang kapistahan ay pag-alala sa kultura ng ating lugar at ng mga magagandang nangyari sa ating buhay. Minsan, napakapait ng buhay, pero mas pinipili natin na tumayo at lumaban. Parang ang palay. Tumaan man ng lakas na unos, bahayin man ito, masira man siya, ilang araw, tutubo pa rin ito na palay. Parang ang buhay lang, Iha. Opo, Nay. Salamat po. Ilang segundo ang nakalipas habang nakikipagkwentuhan si Mia sa matandang ali, ay napansin niya si Nuwo na sumasayaw kasama ang maraming bata suot ang malaking putil na palay. Agad na lumapit si Mia sa mga bata para tingnan ng mabuti at hindi niya mapigilan ng tuwa sa kanyang muka. Naalala niya ang kanyang anak kay Nuwo na kasing edad niya at sobrang kulit at masigla. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nagsimula na rin ang mga kompetisyon ng mga estudyante sa pag-perform sa civic parade. Sunod na rin ang mga kalahok sa street dance. Makulay na makulay ang buong paligid at masayang masaya ang lahat. Kasama na rin si Mia na piniling maging masaya nang dahil sa sinabi ng matandang ali sa kanya. Sabay na rin ang pag-imbita ni Nuwo na kumain sa kanila kinabukasan. Makalipas ang masayang araw, ay masayang masaya na umuwi si Nuwo. Dala-dala ang kostyum na butil na palay. At agad itong nagkwento sa kanyang nanay. Tuwang-tuwa ang kanyang nanay sa kwento ng kanyang anak at paraw dito sa kanya. Agad na naghain ng sarap na pagkain ng kanyang nanay at tinawag na rin ang kanyang mga kapatid at ang tatay para sabay-sabay na kumain. Kinabukasan ay nagsidatingan ng mga kapamilya, kapitbahay, mga kaibigan na nakatira sa malayong lugar. Kasama ang mga anak ay pumunta para makisalo sa handaan. Maya-maya ay dumating si Mia sa kanilang bahay. Agad na binuksan ni Nuwo ang pinto at pinatuloy para kumain. Masayang masaya si Mia sa kabutihan loob ng pamilya ni Nuwo. Naisipan ni Nuwo na ibigay kay Mia ang kostyum na palay dahil alam niya na gustong gusto niya to. Sunod ang nanay ni Nuwo na binigyan si Mia ng isang plastik na handa para maiuwi niya. Ilang minuto ang nakalipas, natapos na ang handaan at pinauwi na rin si Mia. Nakangiting naglalakad si Mia at nabuhayan sa mga nangyari at unti-unting nakakalimutan niya ang trahedya sa kanya ng kapistahan. Minsan, kailangan natin ng isang tao sa ating buhay para tumayo at lumaban uli. Mapapamilya man o kaibigan, minsan sa ibang tao pa nanggagaling. Ang tunay na kahulugan ng kapistahan ay pagkabuo ng pamilya. Matanda ka man o kabataan, kaibigan ka man o ibang tao, makikita natin ang solidong mga tao na andyan para sa iyo anumang oras. Hindi pa rin mawawala sa atin ang pagiging makatao. Kagaya ng palay, 4 na buwan kang nakatanim, aabot ang punto na aanuhin. Ulan lang ang kailangan hintayin, patuloy na tatayo para magpatuloy.